umaga pong ito ay pupurihan po natin ang ating Panginoon gamit ang ating mga tinig. Alam ko, na-miss niyo po itong phrase na to. God is good. And all the time. Purihin po natin ang ating Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa Kanya. Amen. Let's sing unto the Lord. Bigay po natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. Let's clap our hands together as we give Him praise. Come on, church. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we sing and declare, we worship you. We worship you from who you are. Come on, we shout. You are good. Yes, yes, you are good. Oh, you're so good. We church, let us sing. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We say and declare, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we say you are good. Oh, yes you are, yes you are. So good, so good. Come on, church, let's say you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, say you are good all the time, all the time. You are good. Let's have hands together, come on. Woo, woo. Oh, we live. Oh, we declare. We say, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Yes, church, lift your voices to the Lord. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sa mga kapatid po natin na naka-online,
are good. Lord, you are good and your mercy. Yes, people from every generation. People from every nation and tongue. From generation to generation. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, who you are, for who you are. For who you are. You are good. Yes, you are good. You are really good sa aming mga buhay, Panginoon. At sa aming pong pagpapatuloy, touch our hearts, O Lord, and continue to remind us kung sino ka nga ba aming Panginoon. Siguro po yung kakantahin po natin ngayon ay bago sa iba. But if you will see each lyrics, makikita po yung attributes ng ating Panginoon. Ano po yung attributes? Yung katangian po ng ating Panginoon. He is a miracle worker, a way maker. Kung feeling po natin ay wala na pong pag-asa, ang Panginoon, walang imposible. Amen po ba? Ang Panginoon po ay promise keeper. Lahat po ng pangako niya ay tinutupad niya. So at this moment, bigay po natin ang ating puso sa ating Panginoon. Kasama po ng mga kapatid natin na nasa kanilang mga bahay. We are in one spirit. Ang mga nandito, yung mga kapatid po natin, let's come to the Lord. Let's come to the Lord. Let's close our eyes as we sing this song and as we worship Him. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship as you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship as you are here. You are here, moving in this place. Yes, God, I worship you. I worship together, sing we all are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, we believe you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We say, you are here, touching every heart. Let's lift. I worship you, so God. I worship you. You are here, healing every heart. I worship
church, as we declare you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, we believe you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Panginoon, sa lahat po ng aming sinambit, Ikaw ay Ikaw nga, aming Panginoon. Yes, oh God, kahit hindi po namin nakikita ang mga bagay na nais mo sa aming buhay, Panginoon, we still trust you. We still have faith in you, oh Lord God. Church, as we sing these lyrics, have that faithful heart to the Lord. We say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, Say it again. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, please play. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, we say you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we believe. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we say you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. One more time, we say you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Panginoon, narinig mo ang tinig ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Pinupuri at sinasamba ka, Panginoon. This is not just an ordinary Sunday, O Lord. It's an extraordinary Sunday because your children gather in your name to give you the highest praise and adoration you deserve.
Let's say this as our prayer. As we say these words, you are. Sing it from our heart. One more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Yes, so God, hear your people sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Just your people, oh Lord God, just your people. Come on, lift. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Amen. This is your people, oh Lord God. For the last time, we say you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kabanatang 12, talatang 2 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, sa mga oras po na ito, lubos po ang aming pagpapasalamat na bagamat hindi pa po normal, Panginoon, ang mga pangyayari ng aming kapaligiran. Niloob ninyo na kami ay makapagsama-sama upang kayo po ay aming purihin sa Espiritu at katotohanan. Lord, i-bless ninyo ang bawat isa sa aming pakikinig ng iyong banal na salita dito sa bahay Dalanginan at maging ang aming mga kapatid na sa ngayon ay kasama namin po sa aming online service. Lord God, nawa ang mga katotohanan na amin pong mapapakinggan ay siya pong maitatanim po sa aming mga isipan upang muli, Panginoon, magkaroon po kami ng internalization upang aming ma-reset muli, Panginoon, ang aming puso at isipan sa paglilingkod po sa inyo. Gamitin ninyo ang inyong lingkod, kayo po ang mangusap, Panginoon. At nawa ang inyong kalooban lamang ang siyang may hayag sa mga oras po na ito. Buksan po ninyo ang aming mga pandinig, ang aming pangunawa, at nawa ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga prinsipyong aming mapapakinggan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At ang atin pong team sa buwan po na ito ay yan po, yung nasa malalaking letters, reset. Meron po tayong 5 linggo sa Enero at nung nakaraang 2 linggo ay naipahayag po sa atin, natalakay po sa atin yung bilang individual na Kristiyano, ano pong ating gagawin at ganoon na rin po sa church. Sa umaga pong ito po yung ating topic, a new beginning as church leaders.
At yung atin po ang teksto ay yung aking binasa kanina na matatagpuan po natin sa Romans 12:2. Yung reset. Ano ba talaga kasi ang ibig sabihin nitong reset, mga kapatid? Yan po, yung reset, ang tinignan ko po sa dictionary, ito pala ay verb, action word. May gagawin po tayo, mga kapatid. Kapag ginagamit daw ito, kasama po yung object. Medyo malalalim po yan na, at sa grammar po natin, parang babalik tayo sa grammar. Ang ibig sabihin, to set again, okay, ibabalik natin doon sa dati. Halimbawa, yung alarm clock, naubusan po, yung baterya ay nag-malfunction na, katulad po nitong ating alarm, yung clock po natin dito, alauna. Hindi ko alam kung hapon po yan o ano. Kung papalitan natin ng baterya, i-reset po natin doon sa tamang oras po sa ngayon. So, ganun din po. Ayan, may mga example po dyan, to reset a broken bone, or fix in a new or different way, to set priorities. So, saan po ba natin i-reset yung atin pong mga ginagawa, mga kapatid, ngayong 2021? Nakadalawang linggo na po tayo. Sa ngayon naman ay yung church leadership. Pero bago tayo pupunta sa church leadership, babalik tayo sa mga basic, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng leadership? At ano ang mga katotohanan? Bakit natin pag-aaralan muli ang tungkol sa tinatawag na pangunguna? Ang unang prinsipyo ng leadership, yan po, everything rises and falls on leadership. Kahit anong organization, kahit anong church, ang pagtatagumpay o pagbagsak ay nakasalala yan sa pangunguna. Pero bilang tao, karamihan, sinasabi nila almost, dinadagdagan nila, everything almost. Kasi inaalis nila doon sa kanilang sarili na yung hindi pagtatagumpay ng, halimbawa, pinaka-basic, mga kapatid, pamilya. Aminin man natin o hindi, tayo po ang leader, yung mga magulang, sila po yung leader ng pamilya. Kung di nagtagumpay ang pamilya, hahanap ng rason yung mag-asawa upang isisi kung bakit hindi nagtagumpay ang isang pamilya. Ganon din po sa church. So lahat po ng grupo, kung ito ay babagsak o kay magtatagumpay, nakasalalay yan sa leadership. Yan po ay katotohanan. Kahit sa Biblia, yan po ang kanyang sinasabi. Titignan natin, ano bang meaning ng leadership? Napag-aralan na po natin ito. Nire-reset lamang natin. Nire-review natin, ibinabalik natin upang hindi po natin ito makalimutan. Ano ba ibig sabihin talaga ng leadership? Yung mga nag-attend ng leadership training dati dito. Isang word lang. Kung natadaan pa ninyo, mga kapatid. Isang salita lamang po yan. Marami pong meaning ng leadership. Pero kapag i-summarize, ito ay, yan po, leadership is influence. Ibig sabihin, kung mayroong kang nai-impluensyahan, ikaw ay nangunguna. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo, either we are follower or we are a leader. Kung yung anak mo sumusunod sa'yo, ikaw ay leader. Kung ikaw naman, halimbawa, nandun sa kainan, at isinadjust nung kasama ninyo na ito ang magiging ulam, siya ang leader ng grupo na yon dahil sumunod kayo sa kanya. So, sa bawat pagkakataon, we are either leader or we are a follower. So, sa ating buhay, tayo po ay nangunguna or sumusunod bawat sa ating lahat ng ginagawa. Kahit sa bahay, either yung nanay ang nangunguna, kasi kung sino yung nasusunod, yun po yung tinatawag na nakaka-influence doon sa grupo. Kaya kapag pumunta kayo, halimbawa, sa isang grupo, makikita nyo kagad kung sinong leader doon eh. Kung sino po yung nakaka-influence doon sa grupo, either na appointed yan o kaya hindi, yun po yung leader ng
isang grupo. Next, ito po yung pagkakaiba ng management sa leadership. Sa mga kumpanya kasi, mga kapatid, ang mga inilalagay na leader dyan, ang tawag sa kanila ay manager. Mayroong operations manager, may finance manager, may general manager, at sa mga malalaking kumpanya ngayon, may tinatawag na Chief Executive Officer, CEO, o kaya Chief Operating Officer, COO. Pero ano ba ang trabaho ng mga manager na ito, mga kapatid? Although sila po ay leader dahil sa ayaw at gusto, kapag ikaw po ay nilagay na nagmamanage ng isang kumpanya, mayroon ka pong goal. Kung ano yung goal, kailangan na gawin mo ito, bahala ka kung ano yung pamamaraan mo upang masunod yun, purpose o kay objective ng isang kumpanya. Na walang iba kundi kumita yung kumpanya. So, yan po yung management. Ang nakalagay po dyan, getting people together to accomplish desired goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Ganito po. Nagtayo ako, halimbawa, ng isang kumpanya. Naglagay ako ng 1 million na capital. Kumuha ako ng manager. Palalaguin mo yan. Bahala ka kung anong gagawin mo. Kailangan na kumita yung 1 million ko. Ang gagawin ng manager, ipa-manage niya yung resources na yon. Kukuha siya ng mga tao. Pero at the end, ang talagang purpose niyan ay profit, kita. So, ganyan po, pinapalakad yung mga kumpanya o kaya yung mga organization na profit-oriented. Ano ngayon ang pagkakaiba ng manager doon sa leader? Ang leader, ang kanya pong trabaho, mga kapatid, ay casting vision at saka mag-motivate ng tao. Related po sila. Pero ang malaking pagkakaiba lamang po ng manager, either na gagawin mo yan ng sapilitan upang magawa mo yung iyong objective, pero sa leadership, kailangan mong i-motivate yung tao. Kadalasan po sa mga managers, binabayaran. Pero sa leader, mayroong leader na hindi po binabayaran, pero kaya pa rin niyang mag-motivate ng kanyang mga pinamumunuan. Ito po yung mga leadership truths. Bakit kailangan nating malaman, mga kapatid, ang mga ito? Upang makita natin yung pagkakaiba nga ng manager at saka leadership. Kasi sa manager, katulad namin, hindi kami pwedeng sa opisina, tinuro talaga sa amin na kapag may dumi, hindi po yung manager ang magpupulot ng dumi. Mayroon po itinalaga dyan na janitor, at kapag hindi mo daw maturuan yung janitor mo na maglinis, kasalanan mo na manager. Kaya either pagagalitan mo yon o ano man ang gagawin mo, basta siya ang gagawa ng trabaho na yon. Pero sa leadership, medyo may pagkakaiba, mga kapatid, lalo na sa Christian leadership. Pero pupunta tayo mamaya pagkakaiba ng Christian leadership doon sa leadership na nauunawaan natin sa mundong ito. Una, ang tao daw, mga kapatid, ay ayaw nilang mamanage. Gusto nila na sila ay mapangunahan. Katotohanan po yan. Pangalawa, ang trabaho ng mga manggagawa ay yung ma-accomplish nila yung trabaho. Yung supervisor ay yung teacher, ang trabaho naman niya, ituturo kung paano gagawin. At yung manager, ang trabaho niya ay kailangan na magawa yung trabaho. Hindi siya ang gagawa. Basta sabihin niya, gawin mo yan. Kahit na hindi ka inspirado, maobliga ka na gagawin dahil kung trabaho po yun, mga kapatid, kapag di mo ginawa, masisisante ka, matatanggal ka sa trabaho. Yun ang pagkakaiba po ng leader. Kasi may kasamang inspiration yung leader. At ito yung isang katotohanan, leadership is developed, not
na maging leader, yan daw po yung isang pinakamahirap, yung mananatili ka doon na nakaka-impluensya ka ng iyong pinangungunahan. Maaring yung kanyang tatay ay leader na. Kasi mayroon na siyang leadership qualities nung ipinanganak siya. Pangalawa, yung tatay niya maaring boss na. Leader na, nakikita na niya eh. Na imomodel na, nakikita niya. Pangatlo, nag-training pa siya. At mayroon siyang personal discipline. Yan po yung tinatawag natin mga kapatid na the leading leader. Madalang po yan. Learned leader. Ito naman, nakikita na niya sa kanyang paligid yung mga leaders. At nag-training din siya. Mayroon din po siyang self-discipline. Pangatlo, latent leader. Yan yung parang hindi nakikita. Hindi mo makita na, halimbawa sa grupo, hindi siya yung nangunguna. Pero, recently, halimbawa, tayo po ay naging member ng church. At nakikita natin, mayroon tayong tao, mayroong leader sa church na nai-inspire tayo. Halimbawa, ministro. Gusto ko rin maging ministro, gusto ko rin maging elder, gusto ko rin maging deacon. Nakikita mo ito. Ngayon, nag-aaral ka kung paano. At mayroon ka rin self-discipline. Makikita natin dyan mga kapatid mamaya yung mga katotohanan na ang lahat ay pwedeng maging leader. Limited leader. Wala po siyang exposure. Hindi siya nakakita. Siguro nung bata pa siya, talagang follower lang sila. Wala rin siyang training. Pero ano lang ang mayroon siya? Pangatlo, mayroon siyang desire. So everybody, as long as you have the desire to become a leader, ay pwede kang maging leader. Kasi pwede kang i-train at pwede kang sumunod dun sa mga model, mga kapatid na nakikita mo. So, titignan natin mga kapatid. Alin ba rito yung babalik po tayo doon? Itong dalawa na ito, okay, apat na yan, ay hindi po dahil ipinanganak ka na leader. So, ibig sabihin, magiging leader ka dahil po sa tatlo po na yon. Sin leadership model. At doon sa pangalawa, ganun din, learned leader. Lahat po ito, acquired. Lahat po yan. Latent leader, lahat din po yung tatlo na yan. So, napapag-aralan ang pagiging leader. At yung limited leader, itong pangatlo po, pwede rin po tayong magkakaroon ng pagkakataon na maging leader. Ito po yung isang katotohanan. He who thinketh he leadeth, and hath no one following him, is only taking a walk. Halimbawa, akala natin tayo ay leader, pero wala namang sumusunod sa atin. Ang sabi po, si John Maxwell po ang nag-coin yan, baka tayo ay parang naglalakad lamang. Kasi ang leadership is the ability to get followers. Meron po kaming boss dati na general manager, inilagay po sa kumpanya dahil kapatid po niya yung may-ari. Ang sabi nga nila, ang pinakamatindi daw na boss ay yung CEO. Yung children of the owner. Children of the owner. Ang problema lang mga kapatid, sabi nga, makikita natin mamaya, na kapag ikaw ay inilagay na wala ka namang leadership
wala ka namang kakayahan, ang tawag lamang dyan ay figurehead. Yun na po yung sinasabi kanina na akala mo leader ka, pero wala namang sumusunod sa'yo. So, you're just taking a walk. So, kailangan na kapag tayo po ay tinalaga na leader, ay kailangan po na we must possess the leadership qualities at nagagawa po natin yung ginagawa talaga ng isang leader. Dahil yan po ay is the ability to get followers. So, makikita natin mamaya dito, mga kapatid. Ito na, Ang akala ng mga iba, karamihan ng tao, mga kapatid, na ang leadership ay yung abilidad mo na makakuha ng position. So, pupunta sila sa position, ranggo, o kaya'y titulo. Halimbawa, position ng political position. Kapag nakakuha, halimbawa, kapitan ng barangay, leader na siya. O kaya ranggo sa military. Kung mayroon ka ng ranggo ng lieutenant o kaya kapitan hanggang general, ay ikinukonsider ng karamihan na leader. At yung titulo, kaya nga nauuso kahit sa church. Alam po ninyo kung bakit nagkaroon ng mga religious titles, bishop, pope, kasi para magkaroon ng tinatawag na religious hierarchy. Na sa Biblia ay hindi po, ay sa bagong tipan, wala po yun. Kaya ang sabi po na tayo lahat ay magkakapatid, may kanya-kanya tayong tungkulin, pero wala po tayong hierarchy mataas dito sa atin. Kaya ako, lalo na yung sinasabi nila na ikaw naman yung board chairman, tayo lahat mga kapatid dito ay pantay-pantay. Meron lamang tayong nakatalaga na ilagay na tungkulin ng bawat isa. Pero paningin ng Diyos, at dapat ganun din ang ating paningin, tayo po ay pantay-pantay. Ano po ba ang, may dalawang problema kasi mga kapatid, create kung ganun po. Una, kung halimbawa naging general na, may status na siya na leader, pero kukunti naman ang sumusunod sa kanya, o kaya yung sinabi ko kanina, inilagay ng boss namin, wala namang kakayahan na mag-manage ng kumpanya, ang tawag po dyan, figurehead lamang siya. Inilagay lamang siya dyan, pero kapag tinanggal mo, wala na siyang influence. Wala na po siyang influence. Hindi na siya susundin ng kanyang mga tao. Di ba, kapitan, kapag natalo sa eleksyon, kung hindi niya dinevelop yung kanyang leadership capabilities, wala nang susunod sa kanya. Pero kahit natalo siya as kapitan, kung magaling siyang mag-motivate ng tao, kaya pa rin niyang utusan o kaya ma-influence yung mga taong nakapaligid sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng tunay na leadership. Ito naman, dahil wala silang titulo, wala silang posisyon, ayaw na nilang gumawa. Dahil ang akala nila, hindi sila leaders. Yan po yung problema dito mga kapatid. Kung ang tinitignan natin ay position, ranggo, o kaya'y titulo. Kahit nga mag-volunteer, ayaw niya. Ay, hindi naman ako diakono Bakit ako magbawalis? Hindi naman ako diakonesa. Ay, hindi naman ako elder. O kaya, sa corporate world, ay hindi ko naman trabaho yan. So, titignan natin mga kapatid na ang meaning ng leadership is influence. Medyo malalim, ano? Kaya mayroon daw isang turista na punta sa isang lugar. Nakita niya yung lugar na maganda, develop, at nagtanong sa mga tao doon, meron bang ipinanganak na leader dito? Sinagot daw nung nakausap niya, ay wala po. Ang lahat ng ipinapanganak mo dito ay babies. Puro po sanggol. Parang mahirap pala na maunawaan. Pero ibig sabihin mga kapatid, kailangan na i-develop, magsisimula tayo as sanggol, hindi kaagad as leaders. Yun po yung ibig sabihin nung napagtanungan. Ito na po. Medyo napahaba na yata, no? Pupunta na po tayo sa Christian leadership. Ano naman yung Christian leadership?
Nung nakita ko sa libro ni John Maxwell, ang sabi po dyan, is a process of influencing a community. Hindi niya inalis yung salitang influence. To use their God-given gifts toward a goal and purpose as led by the Holy Spirit. So, paano natin ma-influence yung community o kaya yung mga tao na matupad natin yung goal at saka purpose na inilagay ng ating Panginoon? Ano ba yung mga purposes ng church? Ito po. Ang mga purposes ng church kung bakit tayo nag-exist, worship, fellowship, discipleship, ministry and mission, na ito ay makikita natin sa Matthew 22:37-40 at saka sa Matthew 28:19-20. So dapat lahat ng leader ng church ay alam po yung mga purpose kung bakit nag-exist yung iglesia dito sa Holy Spirit. Na tayo ay kailangan na manambahan katulad ng ating ginagawa po sa ngayon. Kailangan natin magsama-sama. Kailangan natin pong mag-disciple, mag-ministry, at gagawin yung mission na ipinagagawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba ang sinabi doon sa Great Commission? Na tayo po ay mangaral. Gawin nating disciples ang lahat ng mga bansa. Yung Great Commandment, ang sabi naman niya, mahalin natin kahit nga yung ating kaaway. Mahalin natin ang Diyos at mahalin po natin ang ating kapwa, maging yung ating kaaway. So, upang makamit natin, mga kapatid, ito, may dalawa po na parang requirements. Una, kailangan na tayo po ay may godly character at saka leadership capabilities. Kung basahin natin, mga kapatid, yung Tito, yung qualifications po ng mga itatalaga na leader ng iglesia, nais ko lamang pong basahin, mga kapatid. Una sa Timothy, 1 Timothy chapter 3, ito po yung mga qualifications. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang magnanais na magiging tagapangasiwa sa iglesia ay naghangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Mahaba po ito, mga kapatid. Pero mayroon lamang, makikita po natin dito, mga kapatid, na una na dapat qualification ng isang magiging leader ng church, dahil church ng Panginoon ito, yung tinatawag na personal character. Naayon po doon sa sinasabi ng Biblia. Ang sabi po doon, a lack of integrity among the leaders, pinapatay yung ningas ng banal na espiritu. Halimbawa po, hindi po natin, ano ba ibig sabihin ng integrity, mga kapatid? Yung integrity, ito daw po yung, pareho po yung ating iniisip sa ating sinasabi at sa ating ginagawa. Kapag magkaiba po yung ating sinasabi doon sa ating ginagawa, nawawala po itong integrity. So dapat daw po yung tatlo na ito, pag-iisip, pagsasalita at sa iyong paggawa, naaayon po doon sa kagustuhan ng banal na espiritu. Yung Southeast Christian Church, mga kapatiran po natin sa Kentucky na dating nagmiministro si Bob Russell, umaabot na sila ng panahon na yon ng 18,000 attendance per every Sunday. Bigla na lang na nagplato. Nagplato yung attendance nila. Dati, dire-diretso yung kanilang growth. Pero malaki na yon, 18,000.
Ilan po tayo rito ngayon? May 30 yata tayo. Yung 18,000, parang gymnasium talaga yung kanilang church. Nagtaka sila, dahil minomonitor nilang attendance, biglang nagplato. Ang ibig sabihin, tumigil po yung growth ng church. Ang sabi ni Bob Russell, kailangan na gumawa tayo ng mga pamamaraan upang ma-maintain natin yung paglago ng church. 2 buwan, wala pong nangyari. Kaya sabi ni Bob Russell, kinausap po niya yung staff niya at saka yung mga leaders. Mga kapatid, saliksikin natin ang ating mga sarili. Baka tayo ay mayroon pong hindi naaayon sa sinasabi ng Biblia, namumuhay na hindi naayon sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Alam po ninyo, na-convict yung isa, nagpaalam sa pamunuan, Brad, totoo ako po ay nagkasala. Upang hindi maapektuhan ng church, alis muna ako doon sa lugar na hindi po ako nakikita at magbabagong buhay. Alam po niyo, pag alis daw po nung kasama pa naman siya sa preaching staff. After 1 month, biglang nag-boom uli ang growth ng Southeast Christian Church. Alam po ninyo, ang average attendance ngayon ng Southeast Christian Church, 28,000. Kaya sabi ko, ano kayang pagkakaiba ng mga churches natin sa Amerika dito sa Pilipinas? Bakit hindi natin kayang abutin? Church of Christ din naman sila. Kapatiran naman din natin sila. Isa sa nakikita ko, mga kapatid, ay ito. Kung tayo po ay ginagamit ng Diyos as leader ng church, kailangan po na we must possess the personal integrity na sinasabi po sa banal na kasulatan. Kasi lahat ng ating mga prayers hanggang dyan lamang sa kisame, mga kapatid, hindi po makakarating sa langit kung mayroon tayong mga kasalanan na nagagawa. So, bilang church, dalawa lamang po yan, mga kapatid. Church leaders, personal character, at saka leadership capability. Yan, nakalagay po doon. The Holy Spirit and removes God's hands of the blessing from the church. Alisin po niya yung mga pagpapala, mga kapatid. Ito po, purity. Yung binasa ko kanina sa Timothy 3, nakalagay po doon, mga kapatid. God will not tolerate duplicity and secret sin among the leaders of the church. Kaya yung mga hindi lumalago na church, titignan natin yung leadership nila. Kailangan ng tunay na leadership ng mga churches na ito. Alam po ninyo, ako ay nalulungkot din sa Payatas. 21 years na, magto-21 years na siya. Bakit ganun ang nangyayari sa church na ito? Siguro kailangan na yung mga leader, pansamantalang leader na nailagay doon, kailangan po nilang saliksikin din ang kanilang mga sarili, mga kapatid. Pangalawa, sincerity. Matthew 23:3. Dito yung tinatawag natin authenticity at saka spirituality. Madali daw magpanggap Madaling magpanggap. Pero yung katotohanan, kung ikaw ay sincere, yan nga, wala namang taong perfect. Tayo talagang makikita, mga kapatid. Ang sabi po dyan, if you appear to be perfect, people will see you as unreal. Hindi maniniwala ang tao sa'yo. Kung ipinoproject mo na ikaw ay wala man lang nagagawa na flaws. Ibig sabihin, hindi yung kasalanan. Pero, kapag ikaw naman ay sinful, dito na mawawala na ng respeto yung pinamumunuan mo. At saka yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pangatlo, mga kapatid, humility. Kailangan ng mga leader ay humble. At si Bob Russell, although na hindi niya tinataas ang kanyang sarili, ang sabi niya, kailangan na ang mga leaders, i-possess nila yung katangian ni Christ sa Philippians 2:3-5. Nang nakalagay doon, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao at namatay doon sa krus.
Kailangan na ipako natin yung ating sarili doon sa cross katulad ng ating Panginoong Yesus. Medyo mahaba pa yata, pero tinitignan ko yung oras, mga kapatid. May part 2 na lang siguro ito. Ito, last naman na ito. Capability. Ang pagkakaiba lang ng Christian leaders, mga kapatid, church leaders, ay kailangan na maglalagay din tayo ng may capability. Sa Romans 12:8, ang sabi doon, hindi lahat ay pwedeng maging church leaders. Pwede tayong maging leader sa ating pamilya, pwede tayong maging leader ng small group, pero yung mga itatalaga natin as elders, as deacons, ay kailangan na they possess yung spiritual na nakikita natin kanina, na mga qualifications at saka itong capability. Una, courageous confrontations of problem. Kung may problema ang church, lalo na sa doktrina, ay kailangan po na manindigan po ang mga leaders. Una yan. Sa mga susunod, ako ay magre-request na tatalakayin ng mas mahaba ito, mga kapatid. Pangalawa, attitude of reasonable flexibility. Parang parang nagkukontrahan ito, mga kapatid. Kasi ito flexible, ito naman, kailangan manindigan. Pero ibig sabihin dito, mga kapatid, papasok doon yung ating slogan. In doctrine, unity, united tayo sa unity. In opinion, liberty. Doon na po papasok itong tinatawag na flexibility. Ibig sabihin, kung iyan ay opinion, wag mong igigiit sa kongregasyon. Opinion yan eh. Halimbawa, nagmi-meeting tayo, opinion mo. Pero kung hindi nasunod yung opinion mo, mag-walk out ka na o kaya hindi ka na susunod. Eh yan po ay hindi rin sinasang-ayunan ng Panginoon. Kailangan mayroon tayong flexibility. At ito, open support of other leaders. Yun na, naman. May proposal ka. Ikaw yung chairman of the board, halimbawa, hindi nasunod. Ayaw ka na. Okay, ikaw ay isa ring leader, nakita mo na tama yung sayo, pero ang napagkasunduan ng iba ay hindi yung proposal mo, sasama na ang iyong loob, hindi ka na sasama. Ayaw din po ng Panginoon. Yon, yung progressive delegation of authority. Alam po ninyo dito sa church, experience ko lamang po ito, mga kapatid. Lalo na nung nagsisimula po ako rito as yung chairman, lahat halos sa akin nagtatanong, Brother Leo, ano bang gagawin natin? Brother Leo, lalo na po sa ako. Ang sinasabi po rito, mga kapatid, ituro natin to. Kahit ako, medyo nahirapan pa ako rito. Hanggang saan ba yung authority ng mga ministry leaders na hindi na kailangang ipaparating pa sa eldership at saka sa chairman. Pero, inaamin ko, kahit ako, mga kapatid, ay kumbaga sa scale of 1 to 10, siguro nasa 4 pa lamang ako dyan sa itong number 4. Kailangan kasi na upang umunlad daw ang church, ay unti-unti yung authority ay binibigay natin doon sa mga staff at saka mga ministry leaders. Pero ako ay nanalangin sa Panginoon, nag-i-invest po ako nga sa mga libro at nagbabasa po ako at saka nanonood kung paano po ginagawa ng mga ibang churches na malalaki yung pag-operation, ang tawag po dyan ay church operations nila, at nagagawa po nilang lumago despite yung mga restrictions, mga kapatid. At pinadalhan po ako ni Brother Mel, ibibigay ko rin po sa lahat ng mga leaders yung kopya. Mayroon siyang dalawang libro po ngayon na inilabas, pero ipinadala niya through PDF, kaya pwede po nating ma-share sa bawat isa. So mga kapatid, ito po ang challenge sa bawat isa sa atin.
leading a church is a heavy responsibility. Ako mismo, nung ako po ay tinalagang elder, dumating yung punto na gusto kong mag-resign. At alam ko na kayo rin, sa finance, lalo na kapag dumadating po yung time na napre-pressure tayo lahat. Mahirap po ang magkaroon ng tungkulin sa church. Pero bilang church leaders, mga kapatid, ang sabi nga, anuman po yung ating responsibility, ipag-pray po natin na yung ating mga ginagawa ito ay kalooban ng Panginoon. At kukuha tayo ng lakas doon sa banal na Espiritu. At ipanalangin natin na sa ating paglilid, nawa, ay naaayon po doon sa sinasabi po ng banal na kasulatan. I-recap ko lamang yung ating natalakay sa umagang ito, leadership. Hindi muna sa church leadership. We can be leaders sa ating pamilya, sa grupo na ating pinamumunuhan, sa araw-araw ating pamumuhay, we can be leaders. And we must be good leaders. Kasi alam po ninyo, kung influence ang ibig sabihin ng leadership, kahit si Hitler, magaling na leader kasi na-influence niya buong Germany. Pero we must be good Christian leaders. Yan po yung pagkakaiba dahil ang Christian leadership at saka church leadership ay naayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. So ito ang challenge sa atin, i-reset po natin ang ating isipan na tayo po ay magiging good Christian leaders. Kung wala pa kayong tungkulin sa ngayon, o mayroon kayo pero hindi natin masyadong ginaganap, ipanalangin natin na bibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. So, sa umagang ito, at 2021, third Sunday ng 2021, kina-challenge ko po ang lahat. Napakahirap po yung ating pinagdaanan ng 2020. But we must reset our mind. We are here, hindi lamang po sa ating mga sarili. Mayroon din po tayong mga kapitbahay na kailangan nating sharean. Mayroon tayong mga kasama sa trabaho na kailangan din nating i-share yung gospel. Because that is the mission of the church. At kailangan natin silang influensyahan. Dahil yan po ang ibig sabihin ng leadership. We must lead someone to Christ. At sa mga leaders na ng church, ipagpatuloy po natin ito na magagampanan. Although na medyo may kahirapan, mga kapatid. Kaya sa finance, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Alam kong mahirap, pero may ibinigay ang Diyos sa atin na tungkulin ng bawat isa. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Lord God, kami ay nagpapasalamat na muli sa umagang ito ay amin pong muli kapasadahan, Panginoon, ang mga katotohanan hinggil po sa leadership. Nawa maibalik namin ang aming pag-iisip, Panginoon, na kami po ay maglingkod sa inyo at may tungkulin din po kami, bawat isa, Panginoon, na kami po ay makapagdala ng kaluluwa sa inyo. Lahat po ng aming tungkulin sa iglesyang ito, anuman po, Panginoon, nawa ito po ay magampanan namin ng naayon po sa inyong kagustuhan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang at ganoon din, Panginoon, na nawa maigayad kami ng banal na Espiritu na lagi, Panginoon, ay nandun po kami sa mga qualifications na sinasabi po ng banal na kasulatan. Yes, Lord God, nawa ang iyong iglesia sa dako ng Holy Spirit ay manatiling patuloy na matatag at nagagampanan ang kanyang mga tungkulin. Sa aming pagpapatuloy pa, Panginoon, nawa ang lahat ng aming gagawin at tunay na kayo ay malulugot. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
ating pong pakinggan ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa ating pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanatang 11, talataang 23 hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo, ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mga mahihina at masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Tayo nawa ay pagpalain sa pagkabasa at pagkadinig ng mga talataang ito. Tayo'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami sa iyong harapan, dakilang Diyos, upang ganapin ang pag-alaala sa aming Panginoong Hesukristo, ang iyong bugtong na anak na nabayubay sa krus at namatay upang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala at upang kami ay linisin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, Ama, sa ginawang sakripisyo ng iyong anak upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat na maging kabahagi ng mga alaalang ito ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin sa iyo na ang bawat isa sa amin ay iyong linisin at ipatawad sa amin ang aming mga pagkukulang at ang aming mga pagkakasala, na kami ay linisin sa aming mga kasalanan upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng mga alaalang ito. Pagpalain mo ang tinapay at ang saro na siyang aming ginagamit sa mga sangkap upang alalahanin ng aming Panginoon at maging kalakasang espiritual namin to sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hello. Tayo po'y tumayo. At ating pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ni Pablo sa ikalawang mga taga-Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8, na ganito po ang mga sinasabi. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Purihin ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoong Diyos, dakila at makapangyarihan, puspos ng pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po'y lumalapit, Panginoon. Narito, Panginoon, ng aming mga tinatangkilik na inihanda, na handog sa inyo. Nawa po, Panginoon, ito po ay magamit sa mga gawain ng inyong bahay dalanginan, Panginoon. Mga pangangailangan, lalo't tigit sa pagtulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. Natin ko po, Panginoon, ang lahat po ng mga nagtatrabaho, ito man ay negosyo, na kung saan nandoon ang aming mga ginagawa, andoon ang banta ng pandemic na patuloy naming nararanasan. Patuloy kaming ingatan sa lahat po ng aming ginagawa, sa lahat po ng mga bumabiyahe sa transportation, Panginoon. Lagi po kami ligtas. Maging ang aming mga pisikal na pangangatawan, Panginoon, patuloy niyo pong palakasin. Nawa po, Panginoon, lagi kaming maging handa sa lahat po ng aming mga ginagawa. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga biyaya. Salamat din, Panginoon, kung minsan kami po ay nagkukulang, na dito pinaalala niyo po sa amin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na magbibigay ng lahat po ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala pang hanap buhay, naghihintay pa po ng trabaho, nawa po magbukas po kayo ng oportunidad na sila rin po, Panginoon, ay makasumpong at makabalik na po sa pagtatrabaho, Panginoon. Nang sa gayon, bawat isa po sa amin, Panginoon, magkaroon ng kakayahan na makatulong sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, O Lord. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. Tayo pa idadako mga kapatid sa announcement. Nice ko pong i-welcome po natin yung laging kasama ni Sister Aliana, kapitbahay po nila, si Sister, At thank you, Sister, sa laging pagdalo. This week, iseset natin yung Bible study sa iyo, okay? Kapitbahay po siya ni Sister Aliana at nagugustuhan niya po yung manambahan po sa atin. So, purihin ng Panginoon sa paglilid ng ating kapatid na Aliana. At mamaya pong 3 p.m., magkakaroon po ng board meeting via Zoom ulit ang mga leaders po natin para pag-usapan ng mga pressing issues natin at mga bagay-bagay para sa improvement ng ating ministries, mga kapatid. So, inaasahan lahat na makasama po namin kayo mamaya. Okay? Gayun din, ang ating prayer meeting ay magre-resume na ulit sa Miyerkules. Yan. Ayun, si Brother Carding yung
isa sa masipag na magsulong nung ano, na sinasabi niya kailangan ng mag-charge sa middle of the week. So, alam ko po, namimiss din ng lahat iyon at mamaya isasama rin natin sa meeting iyon sa online. Okay? At patuloy po yung ating pananambahan every Sunday online. At sinasabi po nila na uma-attend kami sa gawain diyan sa Holy Spirit. So nakakatuwa na kahit hindi lang sa Pilipinas, meron tayong naabot ng mga kapatiran sa iba't ibang dako. So purihin po ang Panginoon doon. At siyempre sa paglilid ng online ministry ng Holy Spirit Church of Christ. Pagpatuloy po natin iyan. Meron po tayong nabe-bless na mga kaluluwa na alam niyo po naman sa ibang bansa, talagang nauuhaw din sila sa mga gawaing ganito, lalo na yung mga nasa Middle East kasi galing din po ako ron. Talagang kung pwede, salukin mo, punuin mo yung buo mong lalagyan ng ano kasi gusto mong maging blessed na blessed sa gawain ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon sa mga kaganapan at ministries ng Holy Spirit Church of Christ. So, may balita pa po? Ay, oo nga pala. Ilan ba tayo ngayon? Kasi parang 40 lang daw yung take-out doon. May take-out counter tayo sa baba mamaya. Si Sister Lita, magdaraos po ng birthday niya sa 21. Yan, purihin ang Panginoon. Sa mga online, hindi po kayo mapapasama sa take-out, okay? Next time po. Tinanong ko po siya kung ilang taon na siya kanina. Sabi niya, 5. Ang narinig ko lang yung 5. So, bahala na kayo mag-plus. Okay? Pero definitely, hindi minus. Okay? May 5 parang, basta tanungin niyo na lang siya. Huwag kalimutan, may take-out po mamaya para sa 40 persons. Ay, saka si Sister... yun. Okay, talagang blessing ng Panginoon niya, maski ganitong talagang yung madagdagan ng edad mo, huwag ka magagalit. Kasi dagdag yan, binibigyan ka pa ng, di ba, pahiram na buhay di ba? Yung iba, parang nai-stress pa, tumanda na naman ako. Anong gusto mo? Hindi ka tumanda, di goodbye ka, di ba? So, mas maganda, nadadagdagan na edad, nagkaka-birthday, kasi blessing yan ng Panginoon, patuloy kang pinapahiram ng buhay sa bawat oras at taon. So, purihin ng Panginoon. Kung wala na pong balita, tayo po ay tumayo para sa ating matipid talaga, no? So, pagandahan din yun, pagminsanan lang yung edad, birthday. Okay, praise God sa kanyang mga anak din. Okay, sama natin sa closing prayer mamaya. Okay, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing song. Marami po pala tayong mga kapatid sa taas. Ayan. Nakakatawa po na makita yung mga, it's been a while, yung mga ilang buwan ba? 7 or 9 months na naka-lockdown. Pero magkakasama po tayo ngayon. Sabi po sa aawitin natin ngayon, let me be an instrument to exalt and to extend God's kingdom. So, bilang pagre-reset po sa taong ito, hayaan po natin na ang Lord ang kumilos at hayaan rin po natin na tayo ay maging instrumento upang lumawak pa ang kingdom ng ating Panginoon. So, handa na po ba tayo na magpasakop sa ating Panginoon? Amen! Tayo po ay umawit para sa Kanya. Let's sing unto the Lord!
Open the heavens, oh Lord. Pour out the Spirit, cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Come on, we shout. Cover the earth. Yes, God. Move in this place. Let me see what you say. Let us out. Prepare the way. Kingdom come globally. As the waters cover the sea. Open the heavens, oh Lord. Pour out the Spirit, cover the earth with your glory. Oh, cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All of the earth is yours. All of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Amen. Yes, oh God. Help us extend your kingdom. Come on, we say, open up. Open up the heavenlies. Let the new sound be released. Amen. As the waters cover the sea, cover the earth. You open up the heavenlies. Let the new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Yeah, open up the heavenlies. Let the new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. For the last time we say, open up. Open up the heavenlies. Let the new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Cover the earth. Cover the earth. Oh, cover the earth with your glory. Oh, cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All of the earth is yours. All of the earth is yours. All of the nations adore you. Cover the earth with the sound. One more time. We say, cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All of the earth is yours. All of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Yes, oh God, we come to you. Yes, oh God, use your people, use your children to extend your kingdom. Oh Lord God, we set our minds, we set our spirits, oh Lord. This is for you alone, for you alone. In Jesus' name, amen. At pong lahat mga kapatid ay di mo ko
sa ating closing prayer. Sasama rin po natin ang mga kapatid po natin na hindi po natin kasama sa ngayon. Lord God, muli po marami pong salamat sa mga oras na ito na nakapagbigay lugod at pananambahan, pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Mga kapatid po namin na nasa online, sa iba't ibang dako, at kayo po na naririto, O Diyos. Hindi po hadlang, Panginoon, kung nasaan po kami o kung ano po yung pinagdadaanan po namin sa mga oras po ito. Ang importante po, nakapaglilingkod po kami sa iyo, napupuri ka po namin sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po, Panginoon, nilalapit po namin ang aming kapatid na Sister Glory, Panginoon, na may pinagdaanan sakit, O Lord. We acknowledge that you are the greatest healer. You hold our life, O Lord God. Haplusin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay, O Lord. Upang sa ganon, makabalik na siya sa kanyang mga dating gawain at hindi rin mag-alala ang kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin, Panginoon, ang nalalapit na kaarawan ni Sister Lita. Alam po niyo ang buhay ng iyong anak na ito na sa kabila ng kanyang edad, Panginoon, na patuloy niyo siyang binibless ng kalakasan. Patuloy po siyang binibless ng desire na maglingkod, Panginoon. Hindi niya po binibigyan ng kaisipan na ako'y matanda na, hindi ko na kaya. Siya po ay nagiging example, Panginoon, sa amin. Kaya din po ang kanyang mga anak na darating din po ang kanilang kaarawan, Sister Malu, Sister Neri. Bless niyo po sila, Panginoon, ang kanilang mga plano sa buhay. Gawin din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na sa kanilang tahanan. Mga kapatid, Panginoon, na sumasailalim din sa karamdaman. Mga kapatid, Panginoon, na may mga pangangailangan. Mga kapatid, Panginoon, na naghahanap ng masusumpuang mga biyaya. Nawa, Panginoon, matagpuan nila ito sa pamagitan ng blessing through your others, sons, and daughters. Kundi po, i-bless niyo po ang aming mga bisita, O Lord God. Buksan niyo po ang kanyang puso at isipan upang pumasok po ang inyong banal na salita at maramdaman, Panginoon, ang mabuting balita para sa kanya, sa kanyang kaluluwa at sa kanyang kaligtasan. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid din namin na ngayon lang din namin nakita at nakasama pagkatapos ng 9 na buwan. Bless them, O Lord God. Gawin din po, O Lord, ang lahat ng mga kapatid na nawa, they may find time to come back to you, O Lord God. To reset their life. I-bless niyo po silang lahat, mga kapatid na ito. This is our prayer to the mighty name of Jesus Christ, our Lord God. Amen. At ngayon, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ang sumainyo nawang lahat.
sa pag